Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas nga ay sisiguraduhing babawi kontra New Zealand, samantalang si QMB posibleng rest back ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Hindi nga inaasahan ng Gilas Pilipinas na mabubulaga sila ng Chinese Taipei sa kanilang baluarte sa Taiwan. Alam nating lahat na almost 12 years in the making bago matalo ng Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas, at kung hindi ako nagkakamali, 2013 pa nang talunin nila ang Gilas Pilipinas at hindi na nga nasundan. Hindi na nga nakakapagtaka kung bakit natalo nila ang Gilas Pilipinas dahil unang-una, home court advantage at alam nila ang kanilang lugar at kabisado na nila, at bukod pa doon ay pinaghandaan talaga ng Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas, kaya naman kumuha sila ng mga malalakas na player na galing sa CBA o sa China Basketball at gayon na rin sa Japan B-League. Ngunit lumaban naman ang Gilas Pilipinas at alam nating lahat na dumikit pa talaga sa fourth quarter. Sadyang minalas lang talaga dahil masyadong shooter ang mga Chinese Taipei. Ngunit ang laban na ito ay non-bearing na rin naman dahil pasok na ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Kumbaga ang naghahabol talaga dito ay ang Chinese Taipei dahil ang goal nila ay makakuha ng panalo at sumabit pa sa third place at makapasok sa FIBA Asia Cup. Samantalang marami naman ang naghihinayang sa pagkawala ng ating sentro, ang legit 7'3" ng Gilas Pilipinas na si Kai Sotto, na alam nating lahat na kakagaling lamang sa ACL injury at hindi talaga maaasahan sa Gilas. Sabi nga ng mga Gilas fans, kung nandito lang si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas ay paniguradong hindi mananalo ang Chinese Taipei at meron tayong rim protector, shot blocker para sa Gilas Pilipinas. Ang tanging nakapitan lang kasi ng Gilas Pilipinas walang iba kundi itong si Justin Brownlee na binigay na ang lahat, partikular na sa fourth quarter, at napakaganda nga ng naiambag ni Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas na umiskor ng 39 points, 6 rebounds at 8 assists. Sayang nga lang ang naging effort ni Noypi at natalo ang Gilas Pilipinas. At sa ngayon nga sa standing sa FIBA Asia Cup, ang Pilipinas ay nangunguna pa rin sa standing sa Group B na may 4-1 record. Kasunod ang New Zealand 4-1, ang Chinese Taipei 2-3 at ang Hong Kong 0-5. Malalaman nga sa linggo kung sino ang magtatop 1 sa Group B pag nagkaharap na ang Gilas Pilipinas at gayon na rin ng New Zealand. Samantalang ito naman ang resulta ng mga naging laban. Ang New Zealand nga ay tinambakan ang Indonesia sa final score na 109-58. Ang Guam naman ay natalo sa Mongolia sa final score na 63-74. At ang China ay nagbabalik ang kanilang lakas dahil tinambakan ang Japan sa final score na 100-58. Samantalang ang South Korea naman ay nakasurvive sa lakas ng Thailand by 1 point sa final score na 90-91. At tayo nga ay natalo sa Chinese Taipei sa final score na 91-84. At dahil tapos na ang day 1 ng FIBA Asia Cup qualifiers ay pasok na ang South Korea ng talunin ang Thailand at ang China ng talunin ang Japan. Samantalang sa linggo naman sa ganap na 10 AM ay ang huling laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers third window at muli ngang makakaharap itong New Zealand. At ang New Zealand nga ay pinaghahandaan talaga ang magiging laban sa Gilas Pilipinas at hindi nga sila nagpapakampante kahit natalo ang Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei. Dahil alam nating lahat nung second window ay tinalo ng Gilas Pilipinas itong New Zealand na hindi natin matalo-talo sa mga nakaraang laban sa FIBA. Kaya naman laking gulat nila nang talunin sila ng Gilas Pilipinas at pinaratangan pa nga tayo na luto ang laban. Kaya naman paniguradong babawi ang Gilas Pilipinas
sa pagkatalo nila sa Chinese Taipei at ibubuhos nila ang lahat ng kanilang magagawa kontra naman sa New Zealand upang mapatunayan sa New Zealand na hindi luto ang laban sa nangyaring laban nila sa second window sa Pilipinas. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, makabawi kaya ang Gilas Pilipinas sa New Zealand at muli nilang matalo? O baka naman ang Gilas Pilipinas ang mabulaga at tambakan ng New Zealand? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section. Samantalang malaki naman ang pag-asa na makapaglaro itong si Quintin Melora Brown sa paparating na FIBA Asia Cup sa August, dahil alam nating lahat na nilalakad na ng SBP ang kanyang papeles at ayon nga sa report ay 3 months nang nilalakad ng SBP ang kanyang mga papeles at sinisiguradong walang magiging problema at maayos, at sisiguraduhin ng SBP na i-consider siya ng FIBA as local player. Kaya naman malaki talaga ang pag-asa ni QMB na makapaglaro sa Gilas Pilipinas at maging rest back ng Gilas sa paparating na FIBA Asia Cup sa August.